masarap magpuri sa ating Diyos. Amen? Sapagkat ang papupuri ng mga anak ng Diyos ay mananahan. Kung kaya pinagpapala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? Amen! Amen! So tayo po'y aawit na may kagalakan sa ating puso at gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Diyos. Purihin ka, O Diyos. Amen! Come on, let's worship our God! Umaawit, nagpupuri, ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdidiwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah! Sa lahat ng oras, Amen! Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ibubuhos mo ang iyong pagpapala sa umagang ito. Amen! At ang kagalingan ay tanging sa iyo lamang. Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh,
ang ating Diyos. Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Panginoon, salamat po. Ikaw lamang, Yahweh, ang aming Panginoon. At ikaw lamang ang hari ng mga hari. Kailanman ay hindi ka nagbago, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng kami hindi karapat-dapat, tinawag mo kaming iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you. Thank you, Jesus. Dinggin mo, aming Ama, itong dala
Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Yes, oh God, hallelujah. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Kahit di kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hallelujah, Lord Jesus. Worship you, Lord God. Pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw. Napakabuti kang Diyos. Walang maipapantay sa iyo, Panginoon. Ang aming kaligtasan, Panginoon, ay binigay mo ng walang bayad. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay kang dakila, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory to the Lamb of God. Hallelujah. Great is the Lord and most
patuloy na lumalapit sa amin. Salamat po ng marami sa pagmamahal mo na perpekto, na walang kondisyon. Nakikita mo po, Lord, itong mga bata na nasa harap namin ngayon. Natutuwa kami kada linggo na makita sila na dinadala ng kanilang mga magulang, mga mahal sa buhay para turuan ng iyong salita. Ito po ay mandato mo sa amin bilang magulang, Panginoon, na turuan namin ang mga bata ng iyong salita upang sa kanilang paglaki, hindi sila lilihis dito o lalayo dito. At ang banal na pagkatakot sa kanila ay mabuo, ang pananampalataya ay mabuo. Salamat po sa napakagandang umagang ito. Nagising kami muli. Salamat sa panibagong umaga, sa buong linggo na sinamahan mo kami sa paggawa, sa paglilingkod, sa pagtatrabaho. Salamat ng marami sa kakayanan, sa talento, sa buhay na binibigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Pastora Lorna Rollie, ng kanyang asawa, si Brother Eric, na kasama namin ngayong umaga. Sila ang istorya ng iyong katapatan, ang istorya ng iyong kadakilaan sa kanilang buhay ay totoo, Panginoon. Pagpalain mo sila as they share your word, O God, sa umagang ito. At ang bawat isa sa amin, patuloy mo kaming katagpuin din. Ano man po yung aming bitbit na kahinaan, papalitan mo ito ng kalakasan. Ano man yung aming karamdaman, makatagpo kami ng kagalingan sa iyo. Ano man yung aming mga tanong, Panginoon, makatawag mo kami ng kasagutan sa iyo, sapagkat ang iyong salita ay sapat. Salamat din sa aming mga online worshiper dito at sa ibang bansa na nanonood. Pagpalain mo din sila. Ang presensya mo'y sumakanila. Salamat po ng marami sa iyo sa umagang ito. Totoo po na dakila ka, O Diyos. Anuman yung aming kalagayan, alam mo, ang aming sitwasyon at nararamdaman, alam mo, salamat po sa pagmamahal mo, sa katotohanan mo na aabutin kami sa aming pinakamalalim, pinakapersonal na sitwasyon. Pagpalain mo, samahan mo at pangunahan ng iyong lingkod as she declare your word over our lives, over our nation, over our situation. Sa karangalan ni Jesus Christ, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Praise God. Pastora? Pastora Lorna Asistores. Parang Rolly ata nabanggit ko kanina, no? Pasensya na. Purihin ang Panginoon. Kamusta po ang lahat? Amen. So purihin po ang Panginoon. Hello Church. At ako po ay nagagalak sa araw na to. Tunay nga, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. So purihin po natin ang Panginoon. Amen. Ako po ay sa mga hindi na po nakakatanda sa akin. I was only 14 years old. Dito po sa iglesyang ito, dito po ako unang bininyagan, nagpabaptize po ako. That was Katig 1981. So after 44 years po, ako po ay muling ibinalik ng Panginoon. Dati po ang inyong lingkod ay nanguna rin po sa pag-aawitan. Salamat po kay Ate Sochi, ka-births ko po yan. At ang inyong lingkod din po ay ginamit po ng Panginoon sa choir. Nakita ko po ang mga reflections. Kaway-kaway po dyan sa mga reflections. Ayan. At nakita ko rin po kanina ang kasing edad ng nanay ko sa iglesia. Ayan po ang aking ina. 10 years ago, 2016, natatandaan ko po, the same rows. Dito po kami nakaupo. Kasama ko rin po ang aking nanay at ang aking buong pamilya. Meron po sa likod, meron po sa harapan. Purihin ang Panginoon dahil ngayon po, sa biyaya ng paglilingkod at pag-ibig ng Diyos, muli po akong dinako ng ating Panginoon, ng inyong lingkod, upang tumayo.
magpahayag at maging instrumento ng kanyang salita. Masyado po yata kayong serious. So, kung titingnan po natin, gaya po ng nasabi ko kanina, 44 years ago, wag na po kayong maghirap sa pagkukwenta. I am 59 years old sa next month. So purihin po ang Panginoon, ang sarap na makita ang mga katatayan, ang mga kananayan na muling nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon at sabihin niyo po sa inyong katabi, congratulations. Bakit congratulations? Kasi tayo po ay nagtagumpay sa pagparito-rito. Hindi po natin alam na kaninang umaga, paggising pa lamang po natin, iba't ibang hamon na ng buhay ang ating nasalimuha. Subalit narito po tayo, pinahintulot ng Panginoon na tayo po ngayon ay nandito, nakaupo, nakikinig ng kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat iniibig natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating Lord. Di po ba? Ang sarap po nung may pag-ibig tayo sa ating Panginoon. Introduction pa lang po yan. Ano po? At purihin po ang Panginoon. Ako po ay napaka-excited talaga naman pong a week ago nang pong ako'y naka-receive ng message. Even though natutunugan ko na ako po ay ang inyong lingkod ay gagamitin ng Panginoon. Pero syempre, dapat po may confirmation. At gaya po ng nasabi ko kay Pastora Marina, I'm so excited po talaga. Matagal na panahon kong hinintay na ako po ay iluklok ng Panginoon. Sabi po na ng banal na kasulatan sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hindi ko ginusto, hindi ginusto ni Pastora, kundi ginusto ng ating Panginoon na sa araw na ito, ang inyong lingkod ay gamitin ng Lord upang magpahayag ng kanyang salita. At sa araw pong ito, alam ko po, maraming mahiwagang bibigay ang Panginoon. Sabi nga, ang kanyang salita ay mahiwaga. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. At ayon po sa impormasyon na aking pong natanggap, ay meron daw po tayong team. Ito po ay ang biyaya ng paglilingkod at pag-ibig. At para maiba naman po, ginawa ko pong English ang title para medyo maiba naman. Ayan po, makikita po natin, Grace in Service and Love. Yan. So mamaya, bakit kaya yung pong cross ay nasa loob ng puso? So atin pong buksan ang ating Biblia sa banal na kasulatan or sa John 13 verse 14 to 15. Sabi po sa English, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Pero siyempre po, mas maganda kapag po binasa natin sa Tagalog. Sabi po rito, kaya't kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan ninyo. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po ang iyong salita ay makapangyarihan. Tunay nga po ang iyong salita ay pwedeng magbago sa aming mga buhay. Tulay nga, ang iyong salita ay nagbibigay buhay, nagbibigay ng kaluguran, nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa na makakarinig, Panginoon. And let this message be as simple, Panginoon, na ito pong mensahe na to ay magrerema sa bawat aming buhay, tatatak sa aming mga puso, Panginoon, at tanging iyong lamang kapangyarihan at tanging iyong lamang pangalan ang mahiyag sa kagitnaang ito, Panginoon. Open the floodgates of heaven, O Lord, and let your spirit bow down and let your spirit pour down in this place, O Lord. Lord,
Wala kang lalagpasan, Panginoon. Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang narito sa iyong kongregasyon, Panginoon, ay iyong pagpapalain. At itatanim mo ang salitang ito, salita na magbibigay ng buhay sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Itago niyo ang inyong lingkod sa inyong likuran. Ang iyong pangalan lamang ang mataas, Panginoon. Let your anointing power and mind and open mind, Panginoon, to receive the wisdom that comes from you, O Lord. Maraming salamat po. Lakipan niyo po ng iyong banal na dugo ang aming panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen and amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga, ang kanyang salita ay napaka mahiwaga. Marami pong kapangyarihan at marami pong mga senaryo sa ating pong Biblia na kung papaano pong itong John or Juan 13:14-15 ay nagmula. Ito po ay during the Pisperas ng Pasko. Alam natin na alam ni Jesus na darating na po yung pagkakataon ng kanyang pag-alis at siya po ay babalik na sa ating Ama. So before the Last Supper, ginawa po ng ating Panginoon na hinugasan ang paa ng mga 12 niyang disipulo. At dito po makikita po natin na ito po ay gaya nga ng sinabi ni Pastor na narinig ko na tayo raw po ay sumusunod sa Gregorian calendar. So this coming first week of April, magse-celebrate na po tayo ng Semana Santa. Ano po ba yung kaugnayan nito pong ating teksto o ito pong ating pag-aaralan o salita ng ating pong Diyos na paghihimay-himayin natin sa araw na to? Ito po ay umiikot sa washing of the feet. So sabi po dito, nung pong siya ay hinubad niya ang kanyang balabal, binigkis niya ang tuwalya sa kanyang baywang, at isa-isa po niyang huhugasan ang paa ng kanyang 12 disipulo. At dito po kung babalikan natin sa simula pa lamang po ng Juan 13, ay makikita po natin na ang isa sa kanyang disipulo na si Pedro ay tumanggi. Bakit po maaaring iniisip ni Pedro, hindi ako karapat-dapat nahugasan mo ang aking paa. Kapagkat ikaw ay guro, ikaw ay aming Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon dito? Na kapag ikaw ay hindi nagpahugas ng iyong mga paa, ay wala kang kaugnayan sa akin. So tayo po pala, yung pong relationship dito ang pinag-uusapan po natin. Na kapag ikaw ay hindi nagpahugas ng paa, hindi naman po yung literal na huhugasan ng asawa ko ang aking paa. Hindi po yun. Yung pong paglilinis po ng Diyos sa ating pong mga paa, ito po ay isa nating relasyon, isa nating pong kaugnayan sa ating Panginoon. Ano po yung sabi niya? Na kapag hindi siya nagpahugas ng paa, yun nga po yung katugunan ni Jesus kaya Pedro. Subalit dahil dito sinabi ni Simon Pedro na, kung gayon Ama, hugasan mo rin ang aking mga kamay at ang aking ulo. Subalit ang sagot ng Panginoon, ang sino mang nakapaligo na, siya ay malinis na at marapat lamang na hugasan ang mga paa. So kung makikita po natin ay ang pag-uugas po ng paa nung panahon ng araw, hindi pa po uso ang joyride, hindi pa po uso ang Grab. Ang lahat po ay literal na naglalakad. Di po ba? At ang kasuutan naman po noon sa pangyapak, maaaring nakatapak at maaaring may sandals. Nakasandals po lahat. Hindi pa po uso mga kabataan, naka-rubber shoes ngayon. Wala pa pong rubber shoes nung araw. So kapag nakasandals ka, anong iniisip mo? Siyempre po, madudumihan ang iyong paa. Di po ba? Madudumihan, maaari na kayakap ka sa mud, sa putikan, maaari na nakatapak ka sa dumi ng hayop o dumi ng karsada, di po ba? So dito po ay naging kultura po ng mga Israelita na kapag papasok ka sa isang tahanan, ikaw po ay mag-uugas ng iyong paa. Maaaring kapag ikaw ay medyo nakaangat-angat,
meron pong mga servants, may mga lingkod, or may mga tagapaglingkod. Di po ba? Pero dito po, napakaganda. Ano po yung sabi ng Panginoon? Kaya't kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay nag-ugas ng inyong mga paa, dapat din yung hugasan ang paa ng isa't isa. Amen? So makita po natin dito na ito daw pong 1:13 ay nagsisignify ng 3 bagay. Una po, the example of humility. Ayan. The example of humility ay makita po natin na inalis ng Diyos ang kanyang pagiging Panginoon. Inalis niya ang pagiging Lord of the Lords and King of Kings. Inalis din po niya ang kanyang pagkaguro. Nung isa-isa po niyang hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. At sabi nga po sa Matthew 23, verse 11 to 12, the greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So si Kristo, si Hesus Kristo, hinubad niya ang pagiging Panginoon niya, pagkapanginoon niya. Hinubad niya ang pagiging guro niya upang magpakumbaba at voluntaryong magsilbi, maglingkod. Di po ba? So mababasa po natin sa buong kabuuan, binasa ko po yan sa buong kabuuan ng Juan 13, ito po ay complete dedication of the task. Task hindi lamang po task ni Jesucristo kasi sa ibang sa mababang parte po ng Juan ay sinabi po dito na kaya sabi po rito, dapat din yung hugasan ang mga paa ng isa't isa. So kailangan po pala meron po tayong task na gagawin, meron po tayong tungkulin na dapat gawin. Ano daw po yun? Hugasan ang paa ng bawat isa't isa. So dito po nakita po natin na the true leadership in God's kingdom is defined as service and not as status. So hindi po pala nasusukat ang pagseserbisyo ng iyong katatayuan. Marami po tayong nakikita kapag medical mission, hindi po biro ang nag-aral ng pagiging doktor. Pero sila po ay nagkakaroon ng libreng paggagamot. Di po ba? Maaaring sa iglesia, may mga medical mission, maaaring sa plaza o gawa ng gobyerno. Pero hindi biro yung dedikasyon ng mga medical workers na magsilbi. Magpapakumbaba sila, binababa nila ang kanilang sarili na maaari sa kanilang clinic ay naka-aircon. Pero kapag nag-medical mission ka sa mga bundok, sa mga bukid, tagak-taka ng pawis mo. Di po ba? Hindi mo naman pwede, yung iba nagdadala po ng electric fan. Pero purihin ng Panginoon dahil hindi yung kanilang status, kundi yung complete dedication nila to serve the people. How much more our God na talagang nagsilbi po para sa atin. At gusto ko po kayong dalhin dyan sa example of humility. Isang istorya lang po na gusto kong i-share sa inyo is about the CEO of the Sterling Company. Siya po ay isang masasabi nating matalino, mayaman, na isang may-ari or CEO ng Sterling Company. So isang sitwasyon po, sa kanyang pagpasok, nakita po niya na nagkaroon po ng leakage or bursting of the pipe. Sumabog. So ano na-expect po natin? Maaaring lumawa ang tubig, marami diyang mga kalat na nangyari doon po sa opisina or sa baba ng building. Pero hindi po inantala ni Elias. Pangalanan po natin siyang Elias. Or kaya pangalanan po natin siyang Ses. Di po ba? So hindi po inantala ng lalaking iyon na hubarin ang kanyang coat. Yung pong mamahaling coat. Hinsinampay niya, inantay niya yung pong kanyang yung pong tie niya, bowtie. So kumuha po siya ng map. Nagmamap siya, nililinis niya ang buong kalat, ang buong baha na nandoon. Subalit may isa pong miyembro or staff
na pumigil sa kanya. At ang sabi, Sir, hindi po dapat ikaw ang maglinis dyan. Na late lang po ang mga janitor. So ano ang salita niya? Hindi kinakailangan hintayin pa ang pinakamababang uri o pinakamababang istato ng buhay, which is the cleaners, the janitor, upang sa pagkakataon na yon ay tugunin ang mahigpit na pangangailangan ng building o mahigpit na pangangailangan ng sitwasyon na yon. So ito po ay naging lesson sa mga staff. Ang inisip nila, kung siya nga CEO, naglinis siya, kami pa kaya na ordinaryong empleyado lamang ang hindi pwedeng gawin ang ginawa ng mataas sa amin. Ang lesson po doon, na huwag nating hintayin na meron pang karapat-dapat or meron pang sino man na dapat gumawa ng isang bagay na kung tayo na anak ng Diyos, may karapatan, may kakayahan, may kapangyarihan na pwede nating gawin ang mga bagay na pwedeng ipagawa sa atin ng Panginoon. Di nga po ba sa Biblia, mas pinaparangalan ng Panginoon yung mga walang alam. Kasi kapag ikaw ay matalino, ginamit ka ng Panginoon, ano po ang mangyayari? Magkakaroon ka ng pride. Si ako, ginawa ko yan. Dahil matalino ako, naging excellence ako, marami akong katanyagan na narating, marami akong bansa, marami akong award, dahil ako ay matalino. Pero pansinin po natin, kahit sa istorya ng telenovela, kahit sa Korean movie, or sa mga Pilipino, Tagalog movie, mapapansin po natin, patok na patok yung mahirap, naging yung baga rags to riches. Di po ba, ang dating po nun sa atin, kakaiba. Tama po ba ako doon? So may impact po yon sa ating mga sarili. So ibig po roon na ipaliwanag ng mensahe na to, ng teksto na to, yung pong pagiging yung humble natin, ito po ay kinalulugtang ng Panginoon. Sabi nga, the greatest among you will be your servant. Yung po ay mahiwaga. Yung daw pong greatest among you will be your servant. Sino po yon? Ang ating pong Diyos na buhay. Ang si Jesucristo na nag-krus, na nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. At ano po ang sabi diyan? For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So yung pong mga nagpapakumbaba, yung pong mga humble in themselves na hindi po yung kapag nakagawa siya ng isang bagay, ipapaskil na niya ang kanyang mga muka, ipapaskil na niya ang kanyang pangalan sa building, sa plaza. Don't hear what I'm saying na hindi po tayo mga politiko, di po. Yung pong mga paglilingkod natin na nagmumula ng gagaling sa ating Panginoon, no need for i-exalt natin ang ating mga pangalan. No need for recognition because the Lord your God will exalt you. The Lord your God will give you recognition. Marami po sa atin na narito, mga nanay, mga tatay, na napansin po natin yung pong mga ginawa natin noong araw. Hindi man po nagkaroon ng katuparan sa ating mga sarili. Pero pansinin nyo ang inyong mga anak. Di po ba't sila'y mga successful? Di po ba't sila'y mga naging bunga ng inyong pagluhod, ng inyong panalangin, ng inyong pagtitiwala, ng inyong pagsisilbi, ng mga oras na nilaan mo sa pulpitong ito, mga oras na nilaan mo sa silya na iyan, na ikaw minsan ba ay nakarinig? Tinawag ka ng Panginoon, nilukluk ka ng Panginoon bilang isang kanyang lingkod. Huwag mong huhusgahan, Panginoon, ang iyong sarili na maaaring sabihin mo, matanda na ako or bata pa ako. Hindi ako
pwedeng gamitin ng Panginoon. Bakit? Wala akong kakayahan. Kung si Moses nga, siya ay uutal-utal. Kung si Joshua, napakabata. Sila po ba ay tinalikdan ng Panginoon? Hindi. Ginamit sila ng Panginoon with humility, with humbleness. And they always listen to the word of God. They are always listening to the voice of God. That whatever they will do, they will ask the guidance. They will ask the wisdom. They will ask the power. They will ask the anointing of Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po isang pagpapaalala sa atin na wala sa iyong katayuan, wala sa iyong karunungan, wala sa iyong kaalaman, wala sa iyong kahirapan o kayamanan na pwede kang gamitin ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Isang simpleng pagtapik lamang sa iyong kapatid na nalalambot, nanghihina at nagugulumihan sa kanyang buhay. Ito po ay isang kasagipan. Natatandaan ko po, nung panahon na ako po ay naging lukewarm sa pananampalataya. Kasi sabi ko nga po sa inyo, 14 years old pa lang po ako, dito na po ako nagdalaga sa church na ito. At bunga nga po, na ako po ay nakapag-asawa, medyo nalihis po tayo ng landas. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Ginamit niya ang isang basket of groceries na dinala ng mga kananayan sa aming tahanan sa Ibayo Stasyon. At mula noon naramdaman ko, nahiya ako sa Lord. At sinabi ko sa aking sarili, kung itong mga kapatid na ito naglaan ng oras upang sagipin ako, upang hindi nila alam na sa sitwasyon na yon, talagang nangangailangan kami ng pagkain, nangangailangan kami ng mga needs para sa aming buhay. Tinugo ng Panginoon sa pamamagitan ng isang basket of grocery na yon. At hindi ko po makakalimutan na sa pagbalik ko, ininbitahan nila ako. Ayan, si Ate Sochi, sila, at hindi ko na po matandaan yung iba na nagpunta doon sa aming tahanan, si Sister Grace, at niyakap po nila ako at inimbitahan. At not knowing that the coming Sunday, inopen ng Panginoon ang aking pusong matigas. Inopen ng Panginoon, binago ng Panginoon, tinanggal niya ang pride sa aking sarili. Ako'y nahihiya na bumalik sa Panginoon kasi punong-puno ako ng galit, punong-puno ako ng kasalanan, punong-puno ako ng hinagpis sa aking buhay. Pero sabi nga ng Lord, your heart of stone will transform into heart of flesh. At tandang-tanda ko po, pagpasok ko po sa pintuan na yan, may isang kapatirang babae na yumapos sa akin. Hindi ko na po siya matandaan kung sino siya. Ang natatandaan ko lang po, ang pagyakap na yon ay nagmumula sa pagyakap ng kamay ni Hesukristo na winelcome ako muli sa simbahang ito at pinaramdam niya ang tunay na pag-ibig niya sa akin. Dumaloy po. Simula noon, ang pag-ibig ng Panginoon sa aking buhay at sa ating mga buhay. Maraming kaparaanan ng Panginoon. Marami kang istorya. Marami kang testimony sa iyong buhay. Kung paano ka binago ng Panginoon. Kung paano kumilos ang iyong Panginoon sa iyo at sa buo mong sambahayan. Palakpakan natin ang Panginoon dahil kasama ko ngayon ang aking asawa, ang aking mga anak at ang aking buong pamilya. Ito ay bunga ng paglilingkod, bunga ng pagluhod natin sa ating Panginoon, bunga ng panalangin natin sa ating Panginoon, bunga ng mga luha na pumatak sa kamay ng Panginoon at sa bawat luha na sinalo ng Panginoon, nakikita niya ang ating mga buhay. Ang ating mga buhay ay salamin sa paningin ng ating Panginoon. Salamat sa Lord dahil hanggang ngayon, sino po rito? Ako, 44 years na po ako nang muli akong ibinalik ng Panginoon. Sino po rito yung above 50 na naglilingkod hanggang ngayon sa ating Diyos na buhay? Nandiyan po si Sister Nitz, nandiyan po yung mga ibang Nanay Lede, nandiyan po si Pastor Tony. Higit sa lahat,
nandyan ang bawat isa. Hindi ko man po ma-mention, hindi ko man po makita ang inyong mga edad. Ayan, nakita ko po ang nanay ni Beron. Mga bata pa kami at yung po mga nanay at kapatid po ni Pastora. Mga bata pa po ako noon. Hate na hate ko po talagang sumama sa mga kananayan. Ang feeling ko po boring. Ang feeling ko po pag mga kananayan na parang, naku, ang mga kantahan noon, wala pa naman po doon mga gitara, kundi kanta. Alam niyo po yung sila Nanay Luring, ayan, nandiyan po si Kuya Bong. Yung pong mga tinig nila, hindi po yung natutuwa sa tinig sa aking tenga. Subalit nung itinanim ng Lord ang salita niya at ang niyang kapangyarihan sa aking puso, sa bawat tinig ng mga instrumento, sa bawat tinig ng mga kapatiran na sintonado, ito po ay isang pagpapala, ito po ay isang pag-antig, at ito po ay isang paraan ng pagpupuri ko sa ating Diyos na buhay. Amen? Napakasarap pong pakinggan ang bawat tinig. Kayo po tuwing aawit, kanina napansin niyo po, nung pong tayo umaawit, siguro, or marahil, o lahat na po tayo, nakaramdam, nakakaibang paghipo ng banal na Espiritu. Amen? Sa mga tao na nakaramdam ng banal na Espiritu, while we are praising the Lord, mangyari pong palakpakan natin at ibigay ang pinakamataas na papurit, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Napakasarap po na maglingkod sa ating Panginoon. At number 2 nga po, pasensya na po kung medyo mabilis akong magsalita. At number 2 nga po is the obligation to serve. Ayan. The obligation to serve. So, 2 na lang po. Matapos na po tayo sa isa. Sabi po sa Philippians 2 verse 3 to 5, do nothing out of selfish. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Amen? So ito daw po ay wag daw po nating gawin. Or yung pong mayroon po tayong selfish, ambition, or vain, or conceit. Yung pong nagkakaroon po tayo ng gaya na nasabi ko kanina, ginagawa natin ang mga bagay minsan. At alam ko, wala po yun sa church na ito. Amen? So minsan po, may mga ginagamit ang Panginoon, may mga workers na nagiging conceited po sila, na nagiging ma-pride po sila. Ay, ang galing ko ng tumugtog dyan. Kanina, yan po, si anak ni Ses, si Jazz, tumutugtog po siya. So maaaring ko pong tayo ay mga direktor na ng music or may mataas na po tayong pinag-aralan, nag-aral po tayo sa Conservatory of Music, maaaring nandun po yung pride nila. Di po ba? Na ay, magaling ako, si ako. Pero sabi po rito na rather in humility value others above yourselves. Yung bang ibabalyo mo yung kakayahan mo, yung kapangyarihan mo, na hindi dahil ikaw, kundi ikaw ay kinasihan ng ating Panginoon. At makikita ko po na yung pong sabi, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. At ang number 1 po dyan, naisip ko lang bigla, ay ang inyong mga lingkod, ang inyong mga pastor. Sila po ay hindi nagluluk sa kanilang sariling interest, di po ba? Natingnan po natin sa verse 4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Wala naman pong bunga o napakalaking bunga o napakalaking pagpapala. May mga pastor nga po, libre pa, di po ba? May mga pastor nga po na sila pa po yung nagbibigay sa mga kongregasyon. Hindi ko po tinataas ang pastor. Oh. Ang tinataas ko po rito, yung pong interest nila to serve others. Di po ba? Hindi biro po dahil ang inyong lingkod ay isa na rin pong pastor. Hindi po biro mag-aral ng salita ng Diyos. Di po ba? Agree po ba kayo dyan?
maraming gabi, maraming araw na talagang nagsusumiksik ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kasi kapag walang empowerment, kung walang wisdom, kung walang anointing ang Lord Jesus Christ, it will take you long time. But if there is a power of the Lord of Jesus Christ, there is anointing, madali mong magagawa ang mga bagay na gustong ipahayag ng ating Panginoon. Huwag po natin sukatin ang mga paglilingkod ng mga backbone of the church, mga tagalinis, yung pong mga tagaluto, at ang resulta po ng mga mahilig o ng mga tagaluto na yan, ayan po, hindi na po tayo magkasya sa ating upuan. Dahil ito po ay ginagawa nila ng pagluluto ng may pag-ibig, may passion of the heart. Yung pong mga transport minister dyan, kayo po ay tulog na abang ang naghatid po sa inyong katatayan or kananayan man or kung sino man po or maaring ang inyong pastor ay nasa kalye pa, saka pa lamang uuwi. Dahil isa-isa niya pong hinatid ang bawat miyembro ng kongregasyon upang makarinig ng salita at upang magkaroon ng pagtitipon sa church. Palakpakan po natin ang mga lingkod ng Panginoon na tunay nga na nagpapagamit na worship team, yung pong mga technical dyan, yung pong mga nag-aayos lamang ang silya at higit sa lahat, yung pong mga lingkod ng Panginoon, yung pong manggagawa ng Diyos upang magtanim ng salita ng Diyos na kahit sa simbahan, kahit sa palengke, kahit sa sasakyan, kahit sa kalye, they are so bold to share the Word of God. Nandun po yung init, nandun po yung fire, na talagang gustong-gusto nila na ang lahat ay mabahaginan ng salita ng Diyos. Yung pong simpleng pagkamay natin, yung pong simpleng pag-welcome natin, yung pong simple na pag-message natin or pag-post natin sa wall natin about the Word of God, it will save life. Di po ba yung anak ni Kim Atienza, nagpakamatay siya. At marami pa pong tao, especially in Japan, sila po yung pinakamataas na kontribusyon dyan po sa pagpapakamatay or sa suicidal. Pero, naisip mo ba sa sarili mo na kung yung kakilala mo na nagpakamatay, na bahaginan mo ng salita ng Diyos, imposible ba nagkagawin ng Diyos na maghari sa kanyang buhay at anuman ang kanyang pangailangan, anuman ang kanyang problema ay kayang tugunin ng Panginoon at ang kanyang suicidal attempt will be turned into acceptance of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat ikaw, kapatid, ang ginamit ng Panginoon upang magiging instrumento to save life. Po ba? Kung yung pong mga tao na katulad po ng mga workers like sa hospital, siyempre po yung pong obligasyon nila talagang magsilbi. Di po ba? That is their nature of work. But yung nagsilbi ka, naglingkod ka, sabi nga na by the grace of serving and loving and love God and love others, it will benefits the life of the others that you are serving. Kung mapapansin niyo po, sinabi ng aking anak na si Raddy na meron daw pong Pilipina in Israel, anak, na hindi niya iniwan yung pong kine-caregiver niya. At kasama po siyang namatay. Bakit? Nandun po yung dedication niya to serve others. Nandun po yung dedication niya to love others na even her own life at the age of 32, ni-risk niya yung kanyang buhay upang magganap ang tunay na pag-ibig, upang magganap ang tunay na paglilingkod sa kanyang amo. Po ba? Pero nung panahon po ng araw, nung panahon po na ang Diyos ay nandito pa sa lupa, marami po siyang mga humble services na iginawad po sa lupa. Nandun po yung pag-wash niya ng feet ng 12 disciples. Nandun po yung healing the sick
and the disabled. Marami pong istorya. Yung pong lepers, babaeng inaagasan, feeding the hungry, yung pong mga Israelita. Na even doon, napakatitigas ng ulo. Pero patuloy na dinidiligan ng Panginoon, patuloy na pinagpapala ng mana at ng pugo, di po ba? Yung serving the marginalized, yung umupo ang Panginoon, kumain, nakipagkwentuhan, nag-preach, nag-teach sa bawat mga tao na kanyang nasasalimuha. Ito po ay isang pagpapatuloy that even the forgiving sins, yun po ay humble service ng ating Jesus Christ sa bawat sangkatauhan. Imagine niyo, pinatawad niya. Wala siyang binitawan, wala siyang naging exemption, na walang exempted po doon sa lahat na tao na humingi ng kanyang kapatawaran, na even though sila pa yung mga nagpako sa krus sa Panginoon, even though sila yung mga makasalanan, pero sila po ay sama-sama hinugasan ng Panginoon ng kanyang dugo at nilinis ang bawat ating mga kasalanan. Ayan. Sa number 3 na po tayo. Ito na po yung ating last point. Sabi po rito, the mandate to follow. And in John 13 verse 17, if you know these things, blessed are you if you do them. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Ano po ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Ano po ba yung mga bagay na dapat din po nating i-follow? At ang sabi po riyan, if you do these things, blessed are you. Dapat daw po tayo daw po ay pinagpala kapag sinunod daw po natin ang pinauutos or pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Di ba po yung ating pong umiikot po ang ating pong mensahe doon po sa washing of the feet. Di po ba? At ang sabi nga po doon, kung ano man yung ginawa ko sa inyo, ay marapat lamang na gawin nyo sa iba. Sa Doha, nung pong araw, kami po ay nagtalagang during this Lenten season, nagkakaroon po kami ng service ng washing of the feet. At ito po ay isang kultura or tradisyon na ginagawa po natin bilang isang Kristiyano na to commemorate the resurrection ay nag-uugas po tayo ng mga paa. Ito po ay a humble act of Jesus Christ. Yung pong humility ng Panginoon na ginagawa niya po ito. Hindi po ito isang obligasyon ng isang servant, di po ba? Hindi po ito obligasyon ng ating pastor lamang na uugasan ng ating mga paa. Ibig sabihin po rito, araw-araw, kasi may mga tradisyon po na not only in a culture na because this is yung pong Lenten season, yung pong pag-uugas ng mga paa, ito raw po ay ginagawa rin ng mga Yoruba o yung mga Nigerian wedding. Yung mga Indian po, bago ka pumasok sa tahanan to welcome in the side of the husband and the side of the bride, the groom and the bride, uugasan nilang iyong mga paa. Isang pagpapatunay na wine-welcome kanila sa kanilang family. Ano man pong tradisyon, ano man pong kultura, ano man pong mga ginagawa ng pag-uugas ng mga paa, ito po ay isa lamang mensahe. Ito lamang po ay isang pagpapatuloy na kung papaanong ang Diyos naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo, ay dapat din po nating ipagpatuloy ang paglilingkod with humbleness, with humility, with love, with compassion, that serving God is the act of His grace, is the act of His mercy, and the act of love from us to others. Diba? The mandate to follow. Dapat po daw na yung pong ating service, yung pong ating paglilikod, kaya nga po ang ating title biyaya ng paglilingkod sa ating Panginoon. Grace in service and love. Our service is the reflection of the life of Lord Jesus Christ. At ito po ay hindi para i-recognize siya,
bilang isang Diyos. Isa po ay gusto niya siyang i-recognize bilang isang lingkod, bilang isang mababang uri ng paglilingkod, pag-uugas ng paa. Imagine niyo lahat ng dumi, lahat ng baho, maaaring kung ano man po ang nakalagay sa kanyang paa. Ito po ay hinuhugasan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po, grace in service and in love, ang paglilingkod ay may kasamang biyaya. At ito po raw ay isang paraan ng pagpapakilala na ang pananampalataya natin, ang ating pag-asa at ang walang hanggang pag-ibig natin sa ating mga Diyos. Hindi po, sa ating Diyos, sorry po. Hindi po tayo maglalaan ng 2 oras or more na nakaupo dyan, nakikinig kung wala kang pag-ibig sa iyong Panginoon. Hindi po nasusukat na ikaw niyakag lamang ng iyong asawa, niyakag ka lamang ng iyong ina. At ako'y naging ugali ko na, niyakag po ako ng lola ko, pero wala po yun sa puso ko, wala po yun sa isip ko, dahil hindi pa naaantig ang iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po, ang tunay na paglilingkod ay hindi na nakikita lang sa mga salitang binibigkas. Di po ba? Tayo, nung araw pa, alam na natin, ay sa San Roque, mga born again yan. Di po ba? Ay, yung mga San Roque, mga hallelujah. Yan po yung mga tinatawag sa atin, di po ba? Yung nagsimula po ako ng Assemblies of God, naging Bethel Temple, Christ is the answer, Ate Ellen, Bethel Temple, Christ is the answer, Assemblies of God, at ngayon nga po, Church of Alpha Omega. Kapag po nung araw naglalakad ka sa college, sasabihin, ayan na naman yung mga hallelujah, ayan na naman yung mga born again, di po ba? At nasasabihan pa po tayo na mga parang nawawala sa sarili. Bakit? Kasi pag napuspos po tayo ng banal na espiritu, nawawala ka talaga sa sarili mo. Kasi hindi na yung sarili mo ang nagpupuri. Hindi na yung sarili mo ang umaawit. Hindi na yung sarili mo ang pumapalakpak sa Panginoon. Kundi ang banal na espiritu na sumakop sa iyo, binabaan ka ng Holy Spirit, at ikaw, you can speak in different language, you utter a praise and worship na hindi mo alam na pagkatapos pagod na pagod ka dahil ang banal na espiritu ay bumaba sa iyo. Hindi po nasusukat yan sa dami ng ating mga ginagawa. Baka akala po ng mga leaders natin dyan, mga workers o yung mga lingkod ng Panginoon o yung mga miyembro ng Panginoon na simula Lunes hanggang Linggo, ako to. Hindi po. Walang maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, di po ba? At sa bawat dasal, sa bawat sakripisyo mo, sa bawat pagluhod mo, sa lugaring ito, natatandaan ko pa po yung nanay ni Ate Bibing, talagang si Sister Tinay po ba yun, Kuya Jim? Sister Tinay, talagang nakaluhod po dyan. Maraming mga kananayan no, na mga lola na po ngayon, talagang iba silang magpuri sa ating Panginoon. Pero sabi nga po, sa bawat sakripisyong ibinibigay, ipinakikita na ito po ay isang ehemplo ng pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Hindi ka maglalaan ng oras na manalangin ng 5 minuto hanggang ilang oras kung wala kang pananampalataya na ang Diyos ay kayang tugunin ang iyong mga panalangin. Hindi ka luluhod dyan, hindi ka sasamba sa Panginoon kung di ka nagkakaroon ng pag-asa na yung mga dinudulog mo, na yung mga kahilingan mo, especially yung puso mo, ay baguhin ng ating Panginoon. Hindi ka maglalaan ng oras na mag-aral ng salita ng Diyos kung walang pag-ibig na nasa iyo. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng pagmamahal at taos puso mo tinutugon ang layunin na maglingkod sa ating Panginoon sa gitna ng mga hamon ng ating mga buhay, tayo ay laging mananagumpay. Hindi na po tayo warrior. Tayo po ay isa ng warrior of God. Amen? Kung inaalala mo, iniisip na baka bukas
Baka ganito in the future. Ang sabi ng Panginoon, ako ay Diyos na hindi nagbabago. Kailan? Noon, ngayon at magpakailanman, purihin ang ating Panginoon. Sapagkat yon ay pangako ng Diyos na buhay. Mga kapatid, maging masipag po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang bawat paglilingkod po natin, ito po ay may kabuluhan sa Kanya. At ang sabi nga po rito, ay ayan, sa ating pong nakalagay. Pakibalik po muna doon sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sa the following slide po yan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Masipag, palagi daw pong maging mainit. Kapag masipag ka, you are always alive. Di po ba? Hindi yung masipag ka lang sa sitwasyon na ikaw ay nalulugod, na ikaw ay maraming pagpapala. Pakasipag mo. Lagi nang taas ang kamay mo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pero paano naman sa panahon na ikaw ay punong-puno ng hamon ng buhay? Baka ang tataas na lang ang kamay mo. Purihin ang Panginoon. Wala kang sigla. Wala kang energy. Bakit hindi mo hinahayaan ang Diyos ang kumilos sa hamon ng iyong buhay? Hindi mo inaalala na ang Diyos ay kaya niyang hawiin ang dagat tulad ng paghawi niya sa dagat at pinaglampas niya ang mga Israelita. Hindi ka magugutom kung papaanong 40 years pinakain ng Diyos ang mga Israelita even though matitigas ang kanilang mga ulo, nagpapaulan ng Diyos ng mana sa umaga at kapag hapon ay puro mga pugo. Hindi pa po uso noon ang lalamove. Pero nagsesend ang Panginoon. And that is the cloud of witnesses. Yung pong witnesses of clouds na pinahagi sa atin ng Panginoon. Na kung papaano si Elijah, yung pong sabi ko nga, nakarinig po ako ng mensahe. Ang the first grab po pala noon ay yung ibon na nagdala ng pagkain kay Elijah. Totoo po, di ba? Na tayo po kayang pakatukin ng Panginoon. Ang pintuan ay buksan upang kung ikaw ay nagugutom, may kapatid na magdadala sa'yo na, Mare, may niluto akong pansit, baka gusto mong tikman. Or meron pong ikaw ay nagsimba, na bigla na lamang pag-shake hands sa'yo, may love gift na po pala, na bago ka sumimba, iniisip mo, kailangan ng tuition fee ng anak ko, kailangan ng pambayad ko dahil nandyan na si Judy at nandyan na si Juna, na kailangan matugunan na ang pangailangan na yun. Pero inisip mo na unahin ng Panginoon, sabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All. Pwede po bang maitira ang Panginoon? Sabi, all these things, lahat ng iyong pangangailangan ay pwedeng tugunan ng Panginoon. Maaaring isang tawag lamang, ate, or friend, or batchmate, nagpadala ako sa iyo sa GCash mo. Magpapadala ako sa Western Union. Marami pong kaparaanan na pwedeng kumilos ang Panginoon. Maraming natatawa dahil alam nila kahit na minsan man nangyayari ito sa kanilang buhay. Natatawa sila dahil alam nila, ako yon, ako yung binahagi na ng Panginoon, na minsan matatanggal ka na sa trabaho, binigyan ka na ng warning, pero hinipo ng Panginoon yung manager o yung may-ari ng kumpanya na sinabi niya, kulang kami sa staff ngayon, pwede bang sa 1 taon na lang kita tanggalin? Amen? Di po ba? Imposible bang gawin ng Panginoon yon? Walang imposible kung gusto ng Panginoon. Minsan nga po, may narinig ako mensahe na tinanggal na siya. But by the favor of God, binigyan pa siya ng 5 months na sahod upang ito ay magamit niya. At naalala ko po, sabi ko, 6 years na akong walang trabaho.
dito sa Pilipinas before ako umuwi. Ano ang sabi ko sa Lord? Ano ang deal ko sa Lord? Lord, gusto ko naman ikaw ang magtrabaho. Ayoko na magtrabaho sa pera. Gusto ko naman po ang pera ang magtrabaho sa akin. Pinabayaan ba ako ng Panginoon? No, ako po ay nagtatrabaho na sa aking Lord and Master. Hindi po, ito po palapad pa ng palapad dahil hindi po ako nagutom. Kahit kailan, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. At kung ito'y nangyayari sa akin, ito po ay nangyayari rin sa lahat ng mga tao na nagtitiwala at naglilingkod sa ating Panginoon. At sabi nga po sa 1 Corinthians 13:13, and now these three things remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Kapatid, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig ay ang siyang dahilan upang ito po ay iyong maging sandata, upang huwag kang sumuko at huwag kang bumitay. Upang huwag mong awitin na gusto ko nang bumitaw. Hindi po yun ang magiging dahilan. Dahil iisipin mo sa papamagitan ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pag-ibig ng Panginoon. Ako ngayon eto, kaya kong tumayo, kaya kong magtaas ng papurit pasasalamat, kaya kong mulundag at magpuri sa Panginoon sapagkat ang aking Diyos ay buhay. Ang Diyos ng imposible, ang Diyos ng miracles, and the God of wonders. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon, sa energy at sa power na alam ko ay talagang punong-puno po tayo ng pag-ibig, ng pag-asa at ng pananampalataya sa araw na to sa ating Panginoon. As for our conclusion, sabi sa Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom of many. Tandaan po natin mga kapatid, Jesus died in the cross of Calvary to save and wash our sins away. Hindi po biro ang binayad ng ating Diyos na buhay. Ito po ay kanyang dugo, ang dugo ng kordero. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagiging guro para sa aking kasalanan, para sa iyong kasalanan, at para sa kaligtasan ng lahat. Napakahiwaga. Kaya nga po sabi ko kanina, pakibalik po yung first slide. Yung pong cross, ayan. So makikita mo po natin, grace in service and in love. Hindi po biro na napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon. Napakalaki kung drawing lamang po ang ating titignan dyan. Yung pong kabuuan na halos mapuno na ang buong slide ng puso ng pag-ibig ng ating Panginoon at binuhis niya ang kanyang buhay. He was crucified in the cross because of my sin, because of your sin, and for the salvation of the earth. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Muli po tayong lalapit sa ating Panginoon. Kung yung pong pag-ibig ng Diyos na una nating natanggap, kung paano ka na-excite doon sa unang pagkakaranas mo ng pag-ibig sa ating Panginoon. Mga kapatid, inaanyayahan ko ang bawat isa na idalangin natin sa Panginoon na muling i-ignite, muling i-empower, muling pagyabungin ang pag-ibig ang ating first love sa ating Panginoon, na lagi tayong may excitement, na lagi tayong may kagalakan, na meron tayong laging kauhawan sa pagpupuri at para maranasan ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon.
Ama naming Diyos na makapangyarihan, tunay nga Panginoon, hipuin mo, Panginoon, once again ang aming mga puso. Isa-isahin mo kami, Panginoon. Simula sa first row hanggang sa dulo, Panginoon. Wala kang kakaligtaan, Panginoon. Ignite us, O Lord, with the love, with the first love na muli ka namin pinag-aalab sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, anuman pong kaguluhan, anuman pong pag-aalinlangan sa mga oras na to, Panginoon, iparamdam mo once again na ikaw ay mahal ng ating Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami at minsan pa maranasan namin, maramdaman namin ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming mga kahinaan. Patawarin mo kami sa mga panahon na kami nag-alinlangan sa iyong kapangyarihan. Once again, Panginoon, ignite us, empower us, and let your fire fall. Let your fire fall in our congregation. Let your fire fall in our heart. Let your fire fall in our spirit, O Lord. Touch our heart. Touch our stone heart into heart of flesh, Panginoon. Mahalin mo kami muli, Panginoon. Muli, Panginoon, isinusuko namin ang aming mga buhay. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kung kami ay nagkulang, palagi mo kaming punuin ng iyong pag-ibig. Sa panahon kami ay nanghihina, palakasin mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa panahon kami may karamdaman, bigyan mo kami ng kagalingan ng iyong kalwalatian, ng iyong dugo na dumaloy upang tubusin ang aming mga kasalanan, upang pagalingin ang aming mga karamdaman. Panginoon, right now, heal our soul. Heal our spirit, heal our emotion, heal our physical, heal our spiritual, heal our psychological, Panginoon. And let the Holy Spirit, the healing power will be upon us, O Lord Jesus. Let the broken-hearted, Panginoon, yung mga bigo, mga tinurog ng kaaway, tinurog ng sitwasyon, Panginoon. Muli mong buuin ang aming mga puso. Muli mong ayusin ang aming buhay. Muli mong ayusin ang aming pamilya. Muli mong ayusin ang aming ugnayan sa iyo, Panginoon. At ang iyong kapangyarihan na tinanggap namin noon ay kapangyarihan na tinatanggap namin sa ngayon, sa habang panahon, bagkat ikaw, Panginoon, and one and true living God. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating Panginoon na Diyos na buhay. Praise you, Jesus. Sa Diyos ang papuri. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. Ayan, so salamat po Pastora Lorna sa magandang mensahe, no. Na gusto ko lang po i-share yung yung teaching na natutunan ko today, na ang ganda niyang reminder para lalo sa ating mga nangihina, nanlalamig. Minsan nagiging warrior tayo, no, na sabi nga po dun sa 1 Corinto 15:58, no, na maging masipag nga daw po tayo sa paglilingkod sa Lord, na even if in our downness, maging masipag tayo, huwag tayong magpadala sa emotions natin. Diba? Sabi nga po ni Pastora na, if you know this thing, blessed are you if you do them. Yun, so, ayun. So, lagi po tayong tandaan na pag tayo ay nagsiserve sa Lord, ibigay po natin yung buong puso natin, yung buong lakas natin. Magbigay din po tayo sa Lord ng time natin na may
kagalakan, hindi po natin ginagawa yung mga bagay because out of obligation. Gawin po natin yung mga bagay na to kasi mahal natin si Lord. So, gaya din po sa pagbibigay, gusto ko pong i-share sa inyo yung 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Sabi po dito, remember that the person who plants few seeds will have a small crop. The one who plants many seeds will have a large crop. You should each give then as you have decided, not with regret of out of sense of duty. For God loves the one who gives gladly. So, yun. So, sa pagtatites din po, dapat po, hindi po tayo maging reluctant sa pagbibigay. Alam po natin na medyo hirap po tayo ngayon, mataas po ang bilihin. Ngayon may gera pa po, lalo pong tataas yung gas, so tataas din po yung mga presyo ng commodities. So, alam po natin na maghihigpit tayo ng sinturon, pero let us be reminded na whatever reason, dapat yung tithes natin is laging ibigay natin sa Lord. Hindi tayo reluctant or nag-hesitate na, kulang na nga kami ngayon, ibibigay ko pa ba ito sa Lord? Tandaan natin na si Lord yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na meron tayo. So, it's just right. Nararapat lang po na ibalik din po natin sa Lord. So, yan. Inainyayahan ko po lahat na mag-pray. And as we pray for our tithes, let's pray sa Lord na ibibigay natin yung tithes natin with a cheerful heart. Yan. So, let's pray po. So, Lord, maraming pong salamat sa buong linggong nagdaan, Lord God, sa pagpapala mo, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa blessings, Lord God, sa malusog na pangangatawan. Lord, masalamat po sa salitang tinanggap po namin ngayon, Lord. As we give our tithes, Lord God, ikaw na pong nakakakita ng puso ng bawat isa. Lord, we pray na patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Lord. Ibalik mo po ito sa amin ng siksik, liglig, at umaapaw. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.